Like to welcome each and everyone, lahat ng mga nanonood sa atin ngayon diyan sa FB Live for, of course, joining us tonight with our very special topic about success stories of a homegrown business or brand dito sa Davao. And of course, dun sa mga taga Davao, kilalang-kilala ninyo itong brand na to. And hindi na natin itatago yung yung guest natin kasi nakikita niyo na kaagad siya. So of course, ako si Val. And I'm Kathy. And of course, we are the Valuenaires. And we are so excited for tonight, guys. Magbisaya lang ta, kwentuhan lang ito, magstorya-storya lang ta og mga success stories, no? With none other than our good friend Mary Lou of Freshco. Yay! And this podcast is actually sponsored by Freshco Durian. Excited kay ko. All right. Welcome Mary Lou sa among bahay o among podcast for tonight. Thank you and Freshco afternoon sa inyong evening mo pala. Welcome. Excited na ka sa among mga questions? Excited. Don't worry, masyado ka ng expert dito, no? So, ang ato lang storyahin is really all about your life story, success stories, and at the same time, unsa to'y mga challenges nga imong na-hurdle and na-overcome para ma-inspire sad ang atong viewers o atong audience for tonight. So sige, sugdan na Simulan nato. natin, no? Sige, Mary Lou, unsa man gyud ang kinabuhi para sa usa ka Mary Lou Gerundio? Ang among business is wala siya nag-start as gituyo nga no? Wala siya giplano. Wala na mo siya gi-expect nga maka-create mi og brand na hangtod karon na apa. Yes. Since 2003 pa man na siya. Then ano lang gyud siya before lang ko codes kanang hilig lang gyud ko og tinda-tinda sa sa eskwelahan kanang bata pa ko, elementary pa lang. Wow. Then siguro nasanay lang ko sa akong inahan nga kaning mao man iyang hilig pod kay mga bata ho tanang minyo. Yes. So nasanayan na lang po na kung sino ginahimo mo na pero ginahimo. So dito nag-start ang amo ang kuan na ako ang hilig pod sa nganong naabot nami og business. So bata pa lang ka, mahilig na ka magnegosyo. Unsa imong mga ginabaligya bata pa ka? Kuan coach kining maruya. Wow. Ice candy ginasuroy na ko na sa squatter. Magsagit may kuan ice candy maruya. So pagkato di jud ko kalimot kay nadyo koy nadyo koy kanang na experience na medyo kuan kay nahubag akong ngipon ato sa kainit. So di ko makalimot ato kay siya kanang as in di ko kalimot tungod kay na-enjoy na ko ang pagpanuroy kay mahurot man jud permanente akong baligya. Wow. So dito ko medyo nagsugod og kanang ba nga okay di ay ning inani kay dito ko nasanay na jud nga murag mo na akong life business. Nice. Pila edad mo ato? Mga anak ko sa 9 to 12. Very young, business-minded na girl, no? In school. Siguro ang formulation nimo dito, mana siya ang rason nga nung lamig ang Freshco, di ba? Kay Sponsored by. kay syempre dito, di ba, sa imong experience, sa siguro pagtimpla-timpla sa imong ice candy, at the same time, at a very young age na molde na ang imong hunahuna in terms of business. I'm sure na apoy mga rejections and experience diha along the way, but kato because ganahan ka na makatabang sa imong mama og sa inyong pamilya, gipadayon nimo ang pagnegosyo ng ice candy ug maruya. So ang imong imong gikita, ihatag gyud mo sa imong mama. Kuan, kato nga time ang good coach kay na ako sa akong lula nagpuyo. Okay. Then akong lula hilig putog buhat og ice candy. Then kami iyang pasuruyon. Ako ka akong igagaw kami nagasuroy dito sa Tibuok. Oo. Ano ba?
So, malipay ko kay mahurot man no, malipay Yes, ko magtanaw sa iya nga nalipay siya nga ay sulap nang ko mana pa jud ko nga dagdagi pala kay wa pa naman mo nahurot dito tanan. Murag ana ba, murag himo nan lang mo siya og kanang murag dula lang siya pero dako di siya impact sa sa kuha. Nice, no? So, ang imong kwarta, imo tong gi-save or kuanto nimo kanang pang-paskwela nimo or Kuan siya sa kung lola lang gyud gihatag naman siya kay ginatagaan pud mig balon. Katong nga time Ka kay nice, no? dako po siya tabang ay So early on, naa kay entrepreneurial skills, business-minded na gyud ka. Now fast forward, nganong na-create man ang Freshco. Alam ko ang story ani very accidental, pero ganahan ko nga ma-share sa nimo sa uban. kuan siya coach ang fresh ko man good kay ano siya kanang na-create na mo na siya tungod ra pod siya sa kanang siguro sa time nga kanang wala na gyud kaayo mi katong time na aksidente na akong bana to nahulog siya kay ang amora yung original na baligya is sa sidewalk kanang mga prutas Okay. nga like papaya Okay. Okay. kaning saging langka kanang mga tanom niya ba sa backyard lang good. So, katong nga time nga medyo angat-angat na ay medyo gi-level up na mo ba kay maka ano na may kanang pamakyaw og Daghan. lansones ana. Oo. So sa kanang naman na siya ano kanang hilig man po na siya saka-saka siya ang harvest. Kay ang katong nga time is nagilog pa gyud mi sa kungangan atog kuyog ba kay kanang anang gusto lagi mo experience pud tan-aw mag-usap pag-harvest niya. So katong nga time wala mi nakakuyog kaming duha sa kungangan. Ang nakakuyog katong iyahang assistant niya nga medyo nakainom niya. Oy kabalo nakainom di ay pag-abot dito kay sa ano na sa punuan iya man ang ano na kanang ipabadbad na gud ang hikot sa bukag kay napuno na ang bukag sa lansones. Sus kay ang gibadbad na pisi kay katumang iyang hikot sa lawas. So diretso siya kahulog. So mao na to nga katujud nga times grabe jud amo ang kapait ato kun wala wala na mi gikaon mga pila ka bulan na to kay wala naman ati man yung mga putas. Wala na pud may pamaligya sa sidewalk. Kay ano lagi kanang wala na gyud as in 0-0 na kay wala ni ati man sa iyang mga tanom. Igalagaan man ako siya naman akong gialagaan wala man siya kaalaga siya kwan. So dito nag-start amo ang grabe ka kanang kalisod jud nga niabot sa puntong nga halos wala na may gikaon. Moto nga kaning naman mga kapayas niya nga napay nabilin nga medyo nahinog na niya. Siyempre, once mahinog Lami. anang napamayugma mukaon pa man kapag kaugma ano niya wala na hinog. So maribal lang. Okay. Yung manakit naman nimong diri kinaon. Manakit na niya kay katumanggod na may 4 months pa nga anak. Then naga-breastfeed ko. Then ang saon ako ano nga makaproduce ko og gatas wala na mo ko gikaon kapayas raman. Tapos karon kay ang kapayas makapagatas man di Di ba? So hanggang paspas mo na ang gatas. So sige ra ko kaog kapayas. So mao na lang tong kinaon kapayas niya. At least healthy. Oo. Antod naisip na ako nganong dili man ako ni siya kanang i-blender na lang nako bakit sakit naman akong kinaon. Yan naman ko i-blender kay akong mama ahente man tuog kuan kaning mga appliances. Oo. Okay. Ahente to siya. So na ako i-blender nga gipahiram niya. Okay. Nya ko baon na gud to. Old na siya nga ano ba. So gi-blend na ako ang katumariba lang na kapayas then wala pa man may ikapalit ato og asukar o gatas kay wala kay may maski 10 pesos wala masusig ampo Ginoo maski 10 pesos na lang gyud kay para pampalit na mo og asin og bitsin kay na may mga magulay no nya wala may tay panimpla wa mo lasa. So mo tong gipangayon na hantod na abot sa punto nga kanang gitry na ko siya og blend na wala pay pantimpla tubig lang para motuyok gud siya. Para motuyok lang gud tong kapayas ma-blend lang siya ba. Unya nakisaksak pa jud ko sa barangay ko. Nakisaksak lang ko sa murag daycare nang tapan nga mo ba. Lata dali ko blend so pag inom ko niya. Daghan na pud akong gatas so niya. Namay nag-announce sa among barangay nga nadawi contest sa Perpurok. Okay. Nga di ba daw may mo appeal kay naman may mga prutas daw tanom. So mga abtan na tuog kanang nga ano na ang mga prutas ni Andrew medyo ni pwede na niya ma-harvest na kuan nga pwede na siya mabaligya. So ni appeal mi atong contest sa Purok contest sa barangay.
nya ang pinapadaghanay daw og halin sa prutas, padaghanay pud apil na ang kuan say maptinda nimo basta kay padaghanay og halin. Halin. Sus karon kay kung saan to pagpadagang halin nga gamay ra man tag prutas. Ang katong nga time nga tong nakaisip ko nga hala nga nang dili man ako ni pwede manegosyo nga kaning akong giinom nga shake nga kapayas. Pero akong naisip nga wala na jud koy duha-duha pa ato nga i-appeal na ko sa kuan ba kay sa kanang magtinda kay padaghanay man kag halin. Unya katong nga time unsa may akong kapital wala man. So akong ugangan gitagaan lang og 200 pesos. Maura to akong gipalit og asukar, gatas og ice kanang tagpiso pa sa una. Ang taas kay dukdok ng luwag. So kato, maura didto nagsugod ang fresh ko nga na-inspire lang ko sa akong gibuhat kay ngano ang 200 nahimong 5,000 after 2 days. Wow. So, ikaw nakadaog. Kami pa jud nadaog. So doble among kuha na to is na doble kami ang daog kami pa jud ang nakahalin pa jud ni ato. Nice. Ito lang yung siya nag-start. Kato lang tungod lang nahulog si Andro. Mawala na ko gikaon. Mas okay gid ning kanang naadyo ka sa kalisod kay maka-create kag idea nga pwede nimo Mana siyang ginaingon ng mga insect no na in every crisis comes opportunities. Yes. So gwapo gyud na no na kanang diha pa lang sa story kung asa mo nagsugod murag aksidente as in literal na aksidente ang isugdan niya and you were able to turn around tong aksidente into something na pwede ninyong mapagkakitaan. And ngayon dili lang siya pinagkakakitaan para mo survive but also napagkakakitaan ngayon because at the same time nakakapaghatag pud mo og opportunity sa mga tao na nahimo part sa inyong company. Very inspiring ang imuhang story from an accident. Makonsider nato na failure siya at first pero na turn around na nimo. Bitaw na inspiring kayo and kabalo ko Lu sa atong friendship no sa atong mga conversations murag dili siya inana ka smooth sailing unsa imong pinaka turn around siguro na para sa imo nga ako gyud ni siyang tindugan bahala na kay kabalo ko 22 years na si Freshco di ba na 23 na siya 23 na ba kay mga kanang mahinumduman na mga events in your life sa business na murag nakaingon ka nga murag ka give up po naman ko pero nilahutay gihapon ka gyud many times din na siya nahitabo pero tungod sa na ako'y vision no nga na ako'y salig sa akong produkto nga pwede na ako ni siya mapadako kay gibuhi naman man niya pagsugod pa lang nga wala mi so kato pa lang nagtrust nako sa iya mismo nga sa shake pa lang na nakoy trust sa iya kay napakaon gay mi niya nga katulang nga wala gani timpla. Yes. Napahalin gani mi niya nga 200 lang akong kapital. How much more nga katong 5,000 nga akong ikuan. Wala na koy lain pa nga kanang kanang tawag ani kanang ikahadlok pa nga mawala. Gi ka namin sa wala. So mo is pasaka. Correct. Ang amo ang ginaano na so kung if ever na ano man gani mababa ami okay lang kay saka ra gyapon mig balik kay mura man na kay gikan na may baba so okay ra mi nga paana lang so at least ano gihapon mi kanang lihok gihapon mi importante kay ang importante kanang ano lang kanang positibo ra gihapon ka sa imong kada adlaw ba kay kung negative na gani nga itabo sa imuha, mo negative na pug ka. So kailangan negative positive. Kay para naay reaction pod nga ay alimbawa kaning mahapakan ka karon og kanang problema. Tapos mosabay na lang pug ka. Ayaw kaning matong gibuhat nako sa akong sarili nga tanan nga mga problema ni abot gihimo nako siya opportunity. Wow. Tanan na problema ni abot mga unsa pa na dira mga di man jud na mawala halos brand new man kada adlaw problema. So at least kanang siya ba kanang enjoy na lang nako, gi-embrace na lang nako kay wala na ko siya sabay kung sabayan ako murag duha na yun. Correct. Na lang, himo na to siya og kanang opportunity nga mo grow ko ani nga problems. Question lang kanang asa ka ni hulbot ni kuha ana nga idea na ang something na negative na nahitabo sa imong kinabuhi i-turn nimo into positive during those times.
Siguro katong nga time nga mga kanang mga rejections na katong time nga katong naami mga like sa among sa negosyo pero meron na mo nga mga trabahante nangawala na nagkanya-kanya na nagpareha nag-shake sa amo pareha nag-business so katong nga time is medyo ano kay siya sa kuha kay syempre nagplano pud mi og magpa-franchise no. Yep. Then, unsa na ko siya paghimo nga nagdaghan naman kog franchisee nga libre. So murag ano kay siya sa ko pero at least naka ano pod siya sa para sa kuha okay ra at least nakatabang ko sa ilaha naka ano siya naka-create siya og ano pod sa ilaha ba nga kanang kung wala man ko nakasupport sa ila financially at least idea or unsa pa nakatabang sa ilaha. So gihimo na ko siya og gihimo na lang nako siya positive side sa ako ang nahitabo nga negative. Yes. That's good, no? Always seeing the brighter side of things. Murag ganahan kay ko. Murag wala ko kakita sa imo Lu nga even if na kay mga challenges in life, murag wala ka nga nagmugot. Always naga-smile ka sa mga instances na encounter ta, no? And what I really love about every time na magkita ta, hatagan jud ni mong shake. Lamig yun ang fresh ko, di ba? Pero lain pa ay ato, recently, or at least 2 years ago, you were interviewed by RDR. Tama ba? 2 years ago pa ba to? 2 years ago na, 2022. 2022. So 3 years ago. After may 3 years na. Unsa tong experience after tong gi-interview ka by no other than Boss RDR? Ano siya, dako pud siya og ano sa ko coach nga na-interview ko niya kay ano siya kanang daghan na inspire. Wow. Daghan na tandog nagbasa ko sa mga messages dito. Medyo na ano ko coach ba nga daghan di ay mas grabe pag problema sa ako na at na ano ko coach na kanang naapoy napausab na mga tao nga naadjud to yun isa dito nabasa na ko nga almost na siya suicide. Then pagkakita niya sa video medyo na nabuhian siya og dugo nga mas naapa di ay grabe nga problem sa iyaha. Wow. Dito siya na nagpasalamat siya nakakita siya sa ako. Wow. Na nakashare ko sa akong story kay dako siya impact pod sa uban nga atong wala ni pag-asa nga ano pa. So nalipay lang ko nga na at least nakashare ko value sa uban nga maka-proud pod nga at least sa akong sitwasyon nga inato nga ano pa lang ko nag-struggle di ko sa ako ang business nga ni nakita nila kung unsa akong struggle nakita nila kung unsa na ako karon ay murag ana god ka nang nakita nila ang result so ilahang gi-follow ang ako ang ano pod so at least murag maka-proud pod sa kaugalingon nga ikaw ang ilang ginalook up pod nga nganong mulihok pod sila. Wow. Actually no katong nahibaw-an nako na taga Davao di ay ka through that interview ni RDR murag maka-proud pod no na somebody from Davao success story pareha sa story nimo na murag nabutang sa national exposure through RDR. And of course, the rest is history, no? Correct. After that, although taghan naman di ay kang exposure sa media before, na naka sa ABS-CBN, na naka sa GMA, na naka sa Mindanao Times, multimedia queen pod ka. Naabot na pod ka dito sa RDR and that started it all. And ako personally, no, being part of the IM Plus community, siguro magpasalamat ko kang Boss RDR na siya po ang naka-influence sa imuha no or nakahatag sa imuha idea na ay IM Plus coaching and training system na pwede ka mo plug in so that mahimog continuous ang imuhang path to learning and of course growing yourself not just as a businesswoman but also as an individual. Giunsa na pud ni RDR ang pag-introduce sa imuha sa IM Plus coaching or kang Coach Ras? Right. Kato na time medyo dili na kay nako siya ma-remember no pero basta connect lang to sila tanan dito ato nga time
nga na-introduce ko sa Discovery. Nakita na ko nga it's about mang good personal growth and so na excited lang ko nga mo kuan pud ato kay syempre as a business owner need pud nato mag additional og kanang kailangan nato ma-learn pag gyud og uban pa kay dili man ta kay everyday nag-learn man gyud ta dapat gyud kay so kato nga time excited kay ko nga maka-appeal kay nag-talk about man gud sila kanang growth. Yes. So murag kay siya sa kuha mato nga naka-appeal ko sa ni balik jud ko Manila. So ni kuha jud ko og ato. Discovery. Wow. And paghuman sa Discovery ni take pag yung breakthrough. Unya last 2020 Abundance. 2023 no? Nag-abundance. Nag-abundance pa jud ka. So, human jud mo ang level 1, 2, 3. As in, maka-addict mo siya. Kay murag makulangan pa ko sa Discovery, murag need pa gyud nako pa additional pa kay after atong sa kay RDR kay dili jud kay ko nagkig-collaborate makinig ka ng istorya sa ubang tao. Nang as in loner jud kay ko then mato ni sulod ko kay ni appeal ko sa Discovery kay medyo napakoy kahadlok, napakoy na murag napakoy mga doubt, gusto ko naka-mention man sila about growth lagi. Yes. So pag after na ko naka-appeal dito kay murag na usab sa kuha nga kanang murag maka-addict gusto pa ko. Ano mo na-discover about yourself katong nag-attend kag Discovery? Kuan about jud ay discover nimo imuhang sarili nga naa jud kay kanang mas nakay potential nga kay daghan patag tinaguan diri sa atong sarili nga wala to gipagawas na mo na sa tuan atawag murag na-stuck ka tungod kay napatay mga limiting belief ba. So mao to akong na-learn dito nga mao di ay sumao yung hilom kay ko di ko mo kuan kay nagdagda koy doubt sa akong sarili nga di na ko kaya. So after ato nga nahibalan ako nga kailangan po di ay nato ang mag-forgive ta kay isa pod na di ay natin mga baggages mo nang dili ta ka move forward kay napatay mga gipang kuan diri sa ato ang bit at kayo so dako siya tabang as in nakabuhat jud ko murag daghanan ako gipasaylo atong kinsa imong biggest na gipasaylo siyempre kato nang scam no mga nag-scam sa imo binuang kay kung dili man gud nako sila pasayloon bit nako to tanan tao akong kaatubang mga scammer akong una. Correct. So dili na ko makasalig sa ubang tao imbis kay tarong na to sila. So giwala na ko to siya as in tanan nga mga nakasala sa ko nga kanang dapat ginabit-bit ra nako og kanang dili na ko wala tingala na lang kang mo smile na kasi. Nahibong na siguro to sila sa imo nga nagkalit ra man kabuutan sa ako. Balik ka kag chat mo kalit. Murag siya. Nadyo siya positive impact sa ako na-release nimo imong mga unforgiveness. Right. And then ni-attend kag breakthrough. Unsay experience mo atong breakthrough? Mas grabe ang sa breakthrough. Dito jud ko naibalaan na jud ako akong sarili nga naa jud ko purpose. Okay. Wow. Naa jud ko purpose kay as in tanan man na naabot sa quiz nakaya man ako siyang gilampasan then nakaya na ako ang maski klase-klase nga mga challenge na naabot. Yes. Lang jud ka kanang paano gyud ay ka sa mga sarili positibo lang jud ay ka. Then naalang jud sa imo ang dili magtumot. Dili ka naalang jud na sa mao ba siguro nga maka-attract og mga kuano kay dili ko nagadumot. Di ka magdumot. Kalimot ko kalaban lemi. Nice. So dako nindot siya ang mga program na ilang gina-offer gyud. Yan, ipadayon pa dyan kag-abundance. Abundance pag yun kayo, di pag yun kumatagbo. Gidire-diretso na nimo sa final round. Yes. Unsay effect sa imo sa abundance? Ang effect niya, careless na ko. Fearless. Siyempre, ang ako amang yung kuan dati is, dili ko makikistory. Dili ko magpa-interview good as in. Correct. Tindog na ko sa tubangan, nga kanang,
walay nagpatindog. So kuan siya kanang nag-develop gyud siya sa akong kuan nato nadi siya na-develop yun ako ang confidence. Then ano na kaning mas the more ko nga mas na positive Wow. mindset na jud ko nga kanang kabalo na ko nga medyo ano na siya imposible ni siya para sa kuha pero positive siya para sa kuha. Ano na ko siya gi-shift na ko akong mindset na kanang tanan pwede na siya mahitabo, kaya na siya kung nalang jud kay willingness na alam po kay number 1 imong pag-ampo dira. Grabe no, interesting na knowing during your younger years at katong nagasugod pa ka sa fresh ko sa pag-establish sa imong business. Maayo na kaayo ka mo overcome sa mga challenges. And yet napadi ay kanang ika-level up ang imuhang pagka-lig-on, pagkabaskog o basta na isog in terms of facing na mga challenges no na napadi ay ika-level up. And sa akong nadungog sa imuha nakatabang na you were open to the idea na magpadayon ka sa imuhang growth through the programs na naatinan mo sa Ayan Plus. Nakuha na ako dito sa imong gisulti no sa Discovery nahibaw-an nimo na naa pa kay mga limiting beliefs. Even if successful na ka sa imong negosyo, napay mga nakita na limiting beliefs. Dito sa breakthrough, ang akong nadungog sa imuha is na naka-learn gyud ka how to let go o katong mga kalagot o katong mga gipangdumot nimo sa mga tao na nakasakit sa imuha. And then dito sa abundance akong nakuha sa imuha is nahimo kag mas fearless. Diba? Murag fearless naman ka sa una pero mas level up, diba? Version 2.0 ng pagka-fearless ni Mary Lou Geraldia. That's why siguro ako ang question nako unsa man gyud ang nahimong effect ani both sa imong personal life o sa imong negosyo sa pag-atubang nimo sa negosyo na kanaganing pag-attend mo sa ingani nga klase nga mga programs. Positive siya nga dako siya tabang sa personal o sa business kay ano man siya murag ang target niya is about mastery sa imong sarili. Siyempre makaka-create man gyud ta sa imong giingon coach na kuan if you master na anaka sa mastery pa sa imong kaugalingon so makaka-create kag relationship with trust. Then ano na dito na ang katong ato ang before ta makaka-create og structure, di ba? Na culture. So, isa to siya in general pwede na sa personal pwede pud sa imong business. So dako pud siya og ano jud impact. Makaingon ba ka Luna bisag even if naka-attend kag inani mga programs kanang nagyapoy mga challenges na murag makaingon jud ka kalisod ba ani? Kaya ba ni nako na ba kay mga inaanan ang mga instances? Murag na normalize na ano na kanang normal lang na moabot ni sa tuwa nga normal rapor na makaya na to kung di na to siya i-refuse i-embrace na to kay gihatag ni sa tuwa kay para rapor ni sa tuang personal growth para rapor ni sa tuang next na opportunity nga mo. Kanindot ana nga mindset no kanang dili nimo hunahon ang challenge as murabag gitest na siguro ko sa Ginoo but it's really just part of parang mura siya things to do ba nga murag to-do list ni mo adlaw-adlaw okay mura kag naglimpyo nagdrive parang okay na problema sa trabaho okay sulbaron murag ginana no nindot na siya nga mindset and although of course before positive naman ang imong mindset pero all the more siguro nga mas paspas nimo siya solve karon na nakay imong self-awareness. Tama ba, Lou? Medyo na gyud na siya paspas na kuan tungod kay na naman ko'y awareness sa ako ang like sa mga experiences na ako sa IAM Plus na nagamit na nako to siya as tool karon. Yes. Na maka-move forward ko sa next na unsa na moabot sa ako ang kada adlaw nga mga problems nga kada adlaw man tabang daag problema no so naa siya joy natabang na ako'y mga nakuha gyud pod didto nga as in makaingon ko nga kanang meron gyud na ni apil ko
buti na lang. Buti na di lang. ba? Why do you think it's important na ang mga tao that you're working with or working para sa imong company, napod sila'y ingana nga mindset? Importante kay siya nga naa sila dapat inanapod nga mindset no kay diri sa kalibutan manggod kung magpadala ka sa imuhang emosyon sa problema, padala ka ulay solusyon ang ato ang kuan wala siya maayo nga resulta Yeah. kung magpadala ta sa mga negative lang na unsa. So kailangan nako para sa kuha gusto nako nga ano pod nila sa ilang sarili nga kailangan positibo ra gyud. Yeah. Dili mo surrender kung nanakay nasugdan nga maayo nakatabang na sa imuha. So i-improve lang then i-develop. So ano lang be grateful lang gyud sa unsay may tabo unsay kada adlaw nga naabot maski magamay man og dako. Yeah, I remember last year, nagpadala ka, murag na po, man siguro to ka tao sa Discovery, o wala dyan ka nagduha-duha o invest sa ila. Anong ikaw, Lou, you also invested in your people? Unsa ang rason nimo nga, nganong imo gyud sila gipadala sa personal development program? Para sa ko kay gusto pug ko nga ma-experience pod nila nga napa sila'y chance, napa gyud sila'y tawag ani dagko pa kay sila og kaning mahimo napa sila ikabuga pod dili lang kay sa ako lang maka-experience ato gusto na ko ma-experience pod nila nga akong na-experience. Sabi no. Nice. Dili tanan employer so open to give that to your people, to their people. And one of the challenges actually, usually ginasulti ni namo sa mga employers na, one of the challenge is maybe if later on, muhawa sila, ang kanang imong i-invest para sa ila in terms of trainings, pwede nila danon sa lain, no? Pero ikaw mismo, ganun wala ka nahadlok nga ipadala sila sa mga trainings nga inaana, nga ikaw mismo ang nag-invest for them. Para sa kuha akong wala na ko nag-isip og bahalag asa na nila na magamit. Yes. Basta kaya sa kuha kinasing-kasing na ko nga gi-offer sa ila nga makatabang sa ilaha. Okay ra nga wala na padulong sa kuha. At least ma-realize nila nga naapog ko'y naging kaayo nga gihatag sa ilaha. Kanindot, no? Nice. Ganahan ko sa ingana nga mindset no ng mga tag-iya sa kumpanya na ang ilahang gihunahuna na mahimog path ng growth para sa mga tao nila. It's not just to serve the company, but also to serve ang kinabuhi ng mga tao. But for those who stayed, labi na kung for example, same mindset na mo sa inyong company, I'm sure sila pod ang maka-benefit sa mahimog growth, overall growth ng company. And ako personally, based on our practice as facilitators of mga ingani nga klase nga mga workshops, no, I've seen a lot of companies na nag-invest genuinely sa mga tao nila. Yeah. And with the right people na nagstay sa ilahang organization, sa akong observation, based on our experience, katong mga nagstick and remained loyal and supported the company. Yeah. Sila gyud ang nag-benefit dito sa growth ng company. There was this one company here in Davao City na parehan nimo when they were starting, pila raman gyud ang gipadala nila sa amo ang mga workshops, no? Siguro mga 10 every now and then magpadala sila 3, 4, 5 ana. But you know what, from 70 ka employees karon 780 na ang ilahang employees. Naku na jud, no? Usa lang ka opisina diri sa Davao sa una, karon na sila'y operation sa Digos, na sila'y operation sa Jensan, na pod sila sa Dumaguete, Cebu ug Bacolod. So ingana gyud ang nahitabo kay the people na gina-train nimo karon, sila ang mahimog container sa direction ng company. Pasalamat ta na naay mga tag-iya sa kumpanya na parehan nimo na naay heart to give generously sa mga empleyado nila by sending them to workshops, trainings, or even seminars na dili lang gani skills, dili lang ilahang competency ang matun-an nila, but also how they can actually live their life
na purposeful po. Yeah. So ganina nag-story tag business, story tag how you run your business, Mary Lou. Ano ito sa family life nimo? So syempre 'di ba na as a mom, also as a wife, no, naantay mga natay role sa balay. How did you parang apply imong learnings from all of these workshops sa imong pamilya, and how unsa effect niya sa imong family life? Ang effect niya is naa dito ang pagsabot bitaw. Aha. Narito ang attachment nimo sa ilaha nga kanang pagpangumusta. Wow. Wala na kay dati kay sa kabisi nimo sa imong business, una ka balo no asa na imong mga anak. So karon nimong attachment sa ilaha is mas more na siya na mas kuan na ako sa akong sarili nga ang importansya sa aming pamilya. Yes. Mas Na, intentional mas, na ka sa imong pag-build og relationship with them. Mm-mm. Unsa ang imong na-realize sa 5 love languages sa imong family, especially sa imong mga kids? Unsa ilang mga receiving love language? Dati wala mo kabalog sa ilahang mga receiving o ilahang ano no. So karon na after ato na ka-experience ko about inana nga makuan. So nahinahinay na po na ho sila kaila unsa ilahang gusto, unsa ilahang dili gusto. Wow. So ano siya? Napod siya impact sa pamilya may mahatag. Nice. Mm-mm. Lahi ra gyud do kung aware ka. Aware ka. Yes, kay usually ang parents, like for us, ang among upbringing kay akong papa basta na-provide ang family, na-provide og tuition og kaning pagskwela muna na, 'di ba? Parang of course, bonus na lang ng mga umro sa gawas, at the same time kanang storyahon jud ka one-on-one, pero karon ng mga bata kay lahi na baya, 'di ba? Dili naman lang kwarta ang kinahanglan gyud nga murag way nimo to show your love, you have to also spend time with them. Unya, ingod ba nimo kilalanin pa sila all the more. Unsa magyud need ani niya? Kwarta lang ba gyud? Pagskwela lang ba gyud, or gusto sad siya nga spend time sad ka sa ila, right? Siguro follow-up question lang no, regarding sa effect ng imong personal growth sa imong family. Unsa man gyud ang murag nakita nimo na visible na change, kay dili lang ikaw ang ni-attend di ba sa mga programs apil nato. niya mga anak. Apil ang mga anak, apil po ang imong bana, di ba? So the entire family actually went through the program na. So unsa ang nakita nimo na pag-level up sa inyong relationship? Mas more na may kanang open na sa usag-usag kay dati murag secret wala man kayo may ano no. So karon na sila mo open, mo minap sa ilang unsa ilang mga personal na gipangbati din na. So murag na siya na siya jud sa mo ang after kami tanan man gyud naka-experience pod og attend or kaning apil andong seminar. Yeah. Tama jud tong ingon nga kanang pag once na kay awareness unsay dapat nimo buhaton about sa imong relasyon mo sa imong mga anak ba sa imong bana. Kaning na siya kanang dili na kayo mo ilang kay balo naman ka unsay imong sa ilaha. So mas maayo ang iyong relasyon karon. Nice. Sige, siguro second to the last question kay murag taas-taas na po na atong nastorya, no? Time flies when you're really having this kind of fun and engaging conversation. With all of these things na nahimog growth path para sa imuha, unsay nakita nimo na ika-level up, or what's the next best thing para sa imuha in terms of your personal life o in terms of your business bilang managing owner ng Freshco? So pay level up ni mo, Lu. level up na ako. Siguro explore na ko ang dagdag pa og sa akong mga tao pa train kay medyo since gamay na lang man mino, so kailangan ako sila og more employment growth sa mga tao. Kay since dili na ko kaya nga ako lang, no, so need na ko og kanang mga additional sa ilaha pa seminar kay importante man gyud pug kay nga mapaalay na ko silang tanan kay
Siyempre naman tay long vision. So, Yep. sana to pa siya pag-abot kung wala ta nagpa-align sa tong mga employees. Yes. So, ang ano na ko is, next na ko is pa, ano na pod, level up na sa mo ang, mag-expand or kung maabot maihatag man sa mo ana nga makapa-franchise nami. Wow. Amen. Yeah, and very deserving yun ka na ma-expand o ma-franchise no kay lami kaayo ang Fresco sa tinuod lang no. Even ang amo ang mga anak every time na moagi mi sa any of your stores moingon sila na uy durian palitag durian shake palitag avocado shake because sa tinuod lang we've tasted different shakes. Yes. Lahi ra gyud. As in lahi ra gyud. Kanang hahanap-hanapin mo siya. Dili gyud siya gitipid. It deserves to have that platform. Yes. Na makitaan, madungog ang inyong brand, ang inyong produkto, and at the same time, ganahan pud ko sa imong heart na makitaan ang mga tao nimo na mag-grow. Diba? So kung may mga tao diha na ganahan mo appeal sa organization, sa company ni Mary Lou Gerondio, I can assure you na with her heart to actually give and at the same time yung heart niya to really bring the people in her own organization to that level of growth mindset, mag-enjoy good mo na mag-work sa Fresco. Kung ako sad no, kung mga-apply ko sa company nga ang heart and ang vision is so big para ako mismo makabalog yun ko nga mo grow yun ko. So with that, Mary Lou, thank you so much for giving us this time. Kabalo ko nga middle of the week and nag-yes ka sa amo to be part of this advocacy na mo to share personal development, personal mastery to a lot of people, especially sa mga taga Davao. Before we let Mary Lou go, no, meron lang nag-message sa ako na kung sa kung mahatag nimo na probably tip or advice para sa mga negosyante pareha nimo na either nagsugod pa or medyo dugay-dugay na po sila sa negosyo niya, they really want to achieve success pareha sa level of success na dawat nimo. Akong ma-share sa ilahang advice or mahatag sila nga value is i-discover nila ang ilahang purpose. Kailangan na sila klaro nga vision. Wow. Kay maski unsa pa nga mga problema nga moabot sa imuhang along journey nimo padulong didto, madawat nimo or makaya na nimo siya lampasan. Pareha na siya sa nakay-adtuan nga lugar. Yeah. Nakaplano nga lugar adtuan. Pag nakay direction, maabot yung ka dito. Maski unsa pa na kalubak-lubak, maski unsa pa na nag-ulan pa na or bagyo pa na imong agian, pero nakay direction nga adtuan, maabot yung ka. Kung di lang ka mo, surrender. Wow. Clarity of vision and Purpose, di ba? That being said, of course, hopefully you got a lot of value from our session tonight with no other than our Fresco Queen, si Mary Lou Gerondio. Thank you. Maraming salamat, Mary Lou. I will give you an opportunity to promote na ba mo'y page, ang Fresco mga or events. unsaon mga events ninyo. Dari sa Davao na makita mi sa DGT. Weekend market na siya sa along the highway lang na siya makita din. Makita pod mi sa nami mga branches pa diri sa Davao nga nabilin kani mga dagko pa. So nami sa Buhangin, sa La Estrella, Acacia o Ngaliok na food truck. Then naami nami food truck nga nagalibot sa diri sa Mindanao. Apilan na niya ang mga festivals, so makita pod mi nila if ever na mga taga Davao nga muli silang probinsya. So kami na nice. ng food truck. Awesome. Again, maraming salamat. Yay. Thank you guys for guys. tuning in with us, and hopefully we'll see you in our next podcast or live here in IM Plus Mindanao Facebook page.